Hello guys! Hello! This is for Aquarius. Aquarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyo lahat, Aquarius. I hope na makaresonate kayo dito. Okay, Aquarius, first card natin is assess the situation. May mga Aquarius na posibleng naguguluhan ka. Same with the Gemini. Meron siguro kayong mga kailangan pagdesisyonan sa 2 linggong ito or February na kailangan yung pag-isipan. So, wag kayong magdedesisyon, lalo na pagsapit ng January 16 onwards, kasi kailangan nyo daw na i-assess yung sitwasyon, kailangan nyo i-double check, kailangan nyo tingnan yung bawat detalye. Okay, next card natin is speak your world into being. Okay, so dito, sinasabi ng baraha sa'yo na kung ano man daw ang gusto mong sabihin, okay? Kung ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo, okay? Kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo. Kung ano yung gusto mong iparating, iparating mo. Kumbaga, maging expressive ka, Aquarius, these 2 weeks. So, ibig sabihin, kung dati ay nagkikimkim ka ng mga sama ng loob, ng mga sasabihin mo, this week, sinasabi ng baraha na oras na para sabihin mo kung ano yung totoo. Alright. Queen of Air, Ten of Fire. Okay, atong Queen of Air na to, tsaka Ten of Fire, sinasabi ng baraha sa'yo dito na, yun, talagang may gagawin ka. May plano ka, Aquarius. May plano ka, may gagawin ka. But ang problema dito is yun na nga, possible ka na makaramdam ng sobrang pagod. So, ihanda mo yung sarili mo kasi yung 2 weeks na to ay medyo nakakapagod, nakaka-stress. Ang dami mong kailangan ayusin, asikasuhin. So, maybe documents, papers, ano pa ba? Ang dami mong kailangan ayusin. Magician, sinasabi ng baraha sa'yo na ihanda mo yung sarili mo. Kahit na, like for example, alam mo na nakakapagod yan, still you need to prepare yourself. Okay? Ihanda mo yung sarili mo kasi ang dami-dami mong gustong i-manifest sa buhay mo. Ang dami-dami mong gustong mangyari sa buhay mo. Pero yung parang gusto mong hatiin yung katawan mo. Okay? Like for example, you are married, may mga kids ka, gusto mong magpunta ng ibang bansa, mag-apply ng trabaho as an OFW, para ma-provide mo sa mga kids mo yung pangangailangan nila. But the problem is, gusto mo din na mag-stay sa kids mo para alagaan sila. So, parang ang energy mo dito is medyo gulong-gulo ka. Okay? Tingnan mo. There's an Empress and 5 of Air. So, yun. Sinasabi ng baraha sa'yo na maraming parang gusto kang simulan. Gusto mong mag-apply ng trabaho, gusto mong lumipat ng trabaho, gusto mong magnegosyo, gusto mong bumuo ng plano. Pero ang problema dito is parang kulang ka sa oras, kulang ka sa pera, kulang ka sa suporta, or pwedeng marami kang obligations na hindi pa pwede i-give up. But sinasabi ng 5 of Air dito na bago mo isuko, kung ano man yan na gusto mong isuko, or bago mo gawin, kung ano man yung gusto mong gawin, make sure na i-assess mo muna yung situation. Kasi yung 5 of Air, tsaka itong assess the situation, iisa lang. So, double cards na nagsasabi sa inyo na huwag kayong magpadalos-dalos. You need to assess, you need to double check, you need to verify, documents man yan, like for example, may kailangan kang permahan na dokumento, you need to double check the documents. Diba? Dalawa yung baraha dito na nagsasabi na isa sa mga pwedeng maging rason kung bakit masisira yung plano mo, yung diskarte mo, it's because of tiredness, exhaustion, diba? So, nakikita natin dito na plinano mo to Like, the second half of January, ito yung gagawin mo. Pero, it's because of
mga physical pain, pwedeng may sakit ka, may lagnat, may ubo, ganyan. Pwedeng hindi mo matuloy siya. But, sinasabi ng baraha sa'yo dito na okay lang yan, okay? Just accept it and let go. Sa usaping relationship, mag-iingat kayo, okay? You need to be careful sa relationship, doon sa mga single, looking for a relationship, kasi pwedeng may gustong pumasok sa buhay mo na relasyon, but the problem is, ang taong ito ay pwedeng hindi pagkatiwalaan. Kasi yung taong ito ay hindi siya nagpaplano ng commitment. Hindi siya committed sa relationship. Parang ganun. So, if you are looking for a relationship or naghihintay ka ng kasal, engagement, ganyan, ganito, wag masyadong masyadong maging tawag dito, wag kang masyadong maniniwala agad-agad. Okay? Sinasabi ng baraha sa'yo dito na meron dito na single. Single siya. Single na Aquarius. Isang single na Aquarius na marami siyang pinagdaanan na problema sa relationship. Pwedeng single mom, single dad, or possible na hiwalay sa asawa. And isang love life ang posibleng papasok sa buhay mo. And yung love life na yan, posibleng siya ay nakatira sa malayong lugar. Ang pinakamalayo is sa international. So, ibang lahi siya. Pero may possibilities na Pinoy din siya. And yung persona na yan, yung taong yan, ay financially stable siya. So, prosperous siya, secured siya sa finances. Pwedeng siya yung makatulong sa'yo para ma-fulfill mo yung goals mo, yung vision mo, and expansion. But the problem is, since etong taong to ay nasa malayo, kailangan mo munang i-assess talaga. Parang pag-aralan mo muna. Huwag kang magpapakasal, huwag kang makikipagkita, makikipag-live-in. Lalo na kung nakilala mo sa internet or sa kung saan pa man na hindi mo talaga kilala pa. Okay, for a bear. Yun, napaka-importante din. Aquarius yung pagpapahinga sa linggong ito. Okay, magpahinga ka. Kasi possible ka na masaktan because of, like example, kasi pag pag pagod tayo, marami tayong problema, marami tayong iniisip, nagiging sensitive tayo. So, isa sa mga pwedeng solusyon sa sensitivity, sa pagod, is pahinga. Diba? Yun, so, overall, kung makikita mo dito, Aquarius, there's a possibility talaga na ikaw ay lumipat ng bahay, lumipat ng trabaho, mga ibang bansa, or pwedeng matapos na yung mga sasakyan na hinuhulugan nyo, or kano pa man yan. Okay? Nakikita natin, there's a possibility na pumirma ka ng kontrata, international, and sinasabi ng baraha sa'yo kung ano man ang offer na yan sa'yo, lalo na international offer or long distance siya, tanggapin mo para hindi ka magsisi sa bandang huli. Okay? Na baka isipin mo na pinalampas mo yung opportunity. Thank you guys. Bye!